President Bongbong Marcos says flood controls are there, but we're just simply overwhelmed. That comes amid criticisms that followed massive floodings as tropical cyclones lashed parts of the country. The Senate, for one, is looking to investigate the administration's flood control projects. But the chief executive insisted the lack of infrastructure wasn't entirely to blame. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. No, di wala ngayong flood control. Wala. Hindi kasi syempre, alam mo naman ng mga Pilipino, laging may resibo. Naalala mo nung SONA niya. Yung last SONA niya nung July at pinalakpakan pa ng mga congressman, mga politiko na nasa loob ng batasan habang siya ay nagsusona. Sinabi niya, yung isa sa mga nireport niya sa bayan ay 5,500 flood control projects have been, 'di ba? Sabi niya, have been implemented. So, syempre, yung mga have been completed, rather. So, syempre, yung mga kababayan natin, tinatanong, asan na? Pare, mostly kasi these projects are in the metro, no? Pero ang tanong ko is, paano yung mga projects sa mga perennial flooding areas like Bulacan? Di ba, grabe yan. Sa northern areas na bumababa from the mountains, na from the watersheds, paano mo i-control yan? Number two, how do you deal with yung impending trash issues? Kasi kung wala kang adequate trash control sa Philippines, yung mga kababayan natin, anong madali, itatapon na lang kung saan-saan. So alam mo naman ang mangyayari pag nag-flood, 'di ba? Imbis na yung humupa ka agad yung water, kasi the goal here, we are a country that is below sea level. The goal here is really as much as possible, kahit magkabaha, humupa siya agad. Humupa quickly. agad, Pero walang mamamatay, di ba? may inadequacy ka of flood control projects, meron ka pang trash problem. Yung trash problem, admittedly, kasi, that's all of us our fault. Then you see all of these structures like yung mga bridges, di ba, during itong ang onslaught ni severe tropical storm Christine at saka ni Leon, yung mga bridges nakikita mo na talagang nagtanggalan, tapos makikita mo yung pinaka-foundation, wala pala, walang mga bakal. So, yan, isa yan sa mga nakikita rin, of course, ng mga Pilipino na nasaan na, kaya sinisingin ngayon. So, ngayon, sinasabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga flood mitigating steps nila would be kapag may banta ng bagyo, mag-release na ng maaga sa mga dams. Correct. Para hindi ito mag-apaw kaagad. Yun isa sa mga naiisip niya na pwede daw Gradual release right away. Which is, pwede naman yun. Oo. Gradual release of water. Ang problem nito is about the areas that are not dependent on whether a dam releases water or not. Kasi may mga flood prone areas na kaya may dam o wala, di ba? Nagpa-flood siya. Ano pa yung isang storm surge? Di ba? Pag nag-storm surge, yun. Very unpredictable kasi ang weather talaga ngayon. Tapos yun nga, di ba, yung mga classrooms natin, isa yan sa mga laging naapektuhan ng bagyo. Kung hindi ginagawang evacuation center, kasama din talaga sa nababaha at nasisira dahil nga sa malakas na bagyo. Basta, I agree with some of the pundits saying we need better infrastructure. Hindi natin may iwasan magkakabaha tayo. Basta the goal is to minimize the height of the flood. Number two is to make sure that the flood quickly dissipates, 'di ba? Yun lang naman. Saka dapat yun nga, 'di ba, yung nabanggit ko rin kahapon. Let's take this situation, itong weather pattern natin, na ganito na talaga siya, na pag sinabi na malakas ang ulan, talagang expect mo na malakas ang ulan. At mas grabe pa. Dahil nga dun sa mga rising temperature, mga climate change na nangyayari sa atin.